Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Charlie Suarez na ating kababayan kontra sa Amerikano na si Luis Correa. 8 rounds of professional boxing sa Super Featherweight Division. Fight schedule Abril 13 taong kasalukuyan, nagaganapin po sa American Bank Center, Corpus Christi. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction, comparison, at analysis. Dahil doon po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papaboran nyo sa panalo sa bakbakan. Na kung saan malaya rin po kayong ikuminto ang pananaw nyo o prediction nyo sa laban. Bagamat naghahayag po tayo ng prediction, fight analysis, pero nais ko rin po malaman kung ano ba ang inyong sariling pangunawa o pananaw sa bakbakan na yan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig dahil yun po ang pinaka-referensya natin. Mula sa kanilang physical appearance, karanasan sa laban o eksperyensya sa laban, at maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Pero bago natin yan simulan, shoutout po kay Idol Ben Plasos Jr. Shoutout din po kay Idol Meljon Gumba na kung saan si Idol Meljon Gumba po nag-request ng video o laban, nagawa natin ng video. Hindi ko po nagawa dahil sa nagkaroon ng problema ang aming internet. Kaya humingi po ako ng paumanhin sa iyo, Idol Meljon Gumba. Sana maunawaan niyo po, Idol. At para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pa-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na tumangkilik at sumuporta sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, simulan na natin ang ating talakayan. Unahin natin ang sa panig ni Luis Correa. Ang boksingerong ito, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po na 15 wins with 7 wins coming by way of knockout. May 6 na talo, ngunit wala pang natirang tabla. Sa kanyang 6 na pagkatalo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. May edad na 25 anyos at ang height nito ay 5 foot and 7 inches. Reach 68 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 46.67%. Last fight, December 1, 2023, nakalaban nito si Omar Salcido Games. Panalo by unanimous decision si Luis Correa sa kanyang huling naging laban. Pagdating sa eksperyensya o karanasan nitong si Luis Correa, ang pinakamatinding na kalaban nito sa professional boxing or sa professional fights ay si Robson Consicao na dating world title challenger. Kung di ako nagkakamali, 2 times world title challenger si Robson Consicao. Na kung saan po mga idol, bagamat natalo doon si Luis Correa sa laban kontra Consicao, pero napabagsak niya sa round 2 si Robson Consicao mga idol. Idagdag natin si Enrique Vivas at Adam Lopez na kung saan masasabi ko mga dekalibreng boksingero din yan. Ngayon, dadako tayo sa skills na taglay-taglay ni Luis Correa. Sa pangkalahatan, boxer-puncher po si Luis Correa. Pressure fighter style, defensive style, willing sa brulan o tututong na bakbakan, may counter-punching style. Pinakadelikadong suntok nitong si Luis Correa, counter lip hook po mga idol. Oo, isa yan sa pinakadelikadong suntok niya. May pagka-agresibo ito, napakasipag bumato ng suntok, taglay ang timing, bagamat mababa ang kanyang knockout ratio pero masasabi kong may power. Masasabi kong mabigat ang suntok ng boksingerong ito. Taglay ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, hindi po mahigpit sa depensa ang boksingerong ito. Masasabi kong maraming butas sa depensa ang boksingerong ito. Pero may tibay. Dahil sa kanyang 6 na pagkatalo, hindi pa siya nakatikim na matulog or ma-knockout po mga idol. Ngayon, sa panig naman ni Charlie Suarez, ang boksingerong ito, sa ngayon bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po, 16 wins with 9 wins coming by way of knockout, undefeated, walang talo, walang tabla. May edad na 35 anyos at ang height nito ay 5 foot and 5.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 56.25%. Last fight, Agosto 26, 2023, nakalaban nito si Johan Vasquez. Panalo ba yun na unanimous decision? Schedule 10th round of professional boxing itong ating kababayan. Sa karanasan o eksperyensya naman ni Charlie Suarez,
Bago ito pumasok sa professional fights or professional boxing, siya po ay dating Olympian. Na kung saan isa sa kanyang nakalaban sa Olympics si Vasily Lomachenko. Dito naman sa professional fights o professional boxing, ang pinakamatinding na kalaban ni Charles Suarez na masasabi nating nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan ay ang laban niya kay Paul Fleming ng Australia. Dahil kung hindi niya nagawang na-knockout si Paul Fleming sa kanilang laban, talo doon si Kabayan po mga idol. Idagdag natin si Johan Vasquez. Ang mga na-achieve pa po lamang ni Charles Suarez dito sa professional fights o professional boxing ay itong tatlong mga regional title belts. IBO and IBF Continental Super Featherweight title. WBC Asian Super Featherweight title. Yan pa po lamang ang kanyang mga na-achieve sa professional boxing. Sa ranking naman, sa Super Featherweight Division, source natin ay ang Boxing Scene sa kanilang rank 1 to 15 sa 4 major title organization sa boxing. Rank 5 sa IBF si Kabayan, rank 2 sa WBO. O rank 11 sa WBO. Sorry, rank 11 sa WBO. Sa panig ni Korea, wala po siya sa ranking. Ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Pagdating sa skills, ang skills ni Kabayan po mga idol ay all-around boxer. Maraming galaw si Charles Suarez. May mga laban ito na kung saan pa bago-bago, paiba-iba ang kanyang mga galaw sa loob ng ring. Minsan, technical fighter, outboxer, nagtaglay ang sweet science of boxing. Minsan, boxer-puncher. Brawler style, mayroon din siya. So, all-around boxer si Kabayan na kung saan taglay ang sipag sa pagbato ng suntok, timing, power, at accuracy. Pagdating sa depensa, may kahigpitan sa depensa si Charles Suarez, which is may kahusayan ito pagdating sa teknikalan po na bakbakan. So dito, may kalamangan si Suarez pagdating po sa skills. Pero dahil sa boxer punches, si Luis Coria may laban. May laban po. Hindi yan na pag-iiwanan dahil apat din ka-skills ang taglay nitong si Luis Coria. Pressure fighter style, defensive style, counter punching style, brawler style, which is yung tinatawag nating willing sa brawlan o tututo na bakbakan. So, pagdating sa depensa, yun nga lamang si Kabayan. So, may kalamangan si Kabayan dahil may husay sa teknikalan na laban, which is all-around boxer nga po siya. Sa karanasan naman, sa uri ng kinalaban dito sa professional fights, lamang si Coria. Napalaban siya kay Robson Consicao, na kung saan dating world title challenger. Si Charles Suarez, ang pinakamatinding nakalaban po lamang nito ay si Paul Fleming. Ngunit, dahil sa dating Olympian, itong ating kababayan, malalim-lalim na rin ang kanyang karanasan. Oo. Sino llamado ngayon sa karanasan? Masasabi kong 50-50 sa karanasan. Bakit? Si Robson Consicao na nakalaban ni Luis Coria, itong si Robson Consicao mga idol, lumalaban din sa amateur. Tapos, pinahirapan ni Luis Coria si Robson Consicao, which is magaling din sa teknikala na bakbakan si Robson Consicao. Pinabagsak pa nga ni Luis Coria yan. Masasabi ko 50-50 sila sa karanasan. Sa activity, pareho. 50-50 pa rin. Parehong aktibo. Ngayon dadako tayo sa power, height, reach kung sinong llamado. Sa height, mas matangkad po si Luis Coria ng 1.5 inches. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Pagdating sa power, lamang naman si Kabayan. 56.25% ang kanyang knockout ratio, samantalang ang Amerikano, si Luis Coria ay mayroon lamang 46.67%. So, sa comparison natin, 50-50 pa rin. Bakit? Kung mas matangkad ng konti si Luis Coria, which is 1.5 inches lang naman ang diferensya, lamang naman sa power si Kabayan. Kombinasyon natin sa kanyang skills. Ngayon pagdating sa edad, kadululuhang prime na si Charles Suarez, which is 35 years old. 25 years old si Luis Coria, kalakasan ni Coria. So, ganun pa man, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban.
So sa pagkalahatan, sino liyamado? Para sa akin mga idol, si Kabayan ang liyamado. Dahil sa skills. Oo, dahil sa skills, liyamado si Kabayan. At idagdag natin na nasa ranking siya sa 4 major title belts. Samantalang si Luis Correa ay wala. So, liyamado si Kabayan dito. Pero may laban po si Luis Correa. Hindi na pag-iiwanan si Correa. Kung ating ilagay sa percent, 55% Charlie Suarez, 45% Luis Correa. Ganun lang sila kadikit mga idol. Ngayon, dadako tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Charlie Suarez by unanimous decision or split decision. Kuya Dong Sports, bakit sa puntusan mo lamang inilagay ang iyong prediction? Dahil yun po ang aking pananaw. Wala na ba tsansang makapagpanakaut si Charlie Suarez dito kay Luis Correa? Mayroon. Pero yun nga, hindi ako gaanong kumbinsido na makuha ni Charlie Suarez ang pag-knockout kay Luis Correa dahil may kunat ang boksingerong ito. Pero may tsansa. This is boxing. Anything can happen. Maraming pwede mayari dyan at taliwas sa aking inaasahan para kay Charlie Suarez. Either magawa niya may knockout si Luis Correa na kung saan hindi ko yan inaasahan para kay Charlie Suarez. Sa panig naman ni Luis Correa. Sa panig ni Luis Correa naman po mga idol, bagamat dehado siya, may pagkadehado siya dito sa laban, boxing ito, maraming pwede mangyayari dyan na taliwas sa inaasahan ko kay Charlie Suarez. Sa panig ni Luis Correa, pwede niyang talunin din si Suarez sa puntusan dahil sa kanyang pagka-agresibo at volume puncher din. Gamit ang kanyang height, reach advantage na kung saan posible niyang may domina ang buong laban. May tsansa mga idol. Hindi ka gulat-gulat kung sakaling makuha ni Luis Correa yan. Pero hindi rin po ako kumbinsido na magawa ni Luis Correa na mapatulog si Charlie Suarez dito sa labanan nila. Pero yun nga, kahit sabihin hindi ako kumbinsido, nariyan pa rin ang katotohanan na ito po ay boxing na kung saan kahit hindi kilalang knockout artist ang isang boksingero katulad ni Luis Correa, ay may panahon pa rin yan, may posibilidad o may tsansa pa rin yan na makapagpa-knockout sa kanyang makatunggali kahit kay Charlie Suarez pa. Na kung saan hindi po yan kagulat-gulat, sakitan ito boxing ito. Ang akin lamang pananaw, dahil may kunat ang dalawang maglalaban, malaki ang posibilidad na mahuwilang ito sa puntusan. Na kung saan posible ding magkamali ako dahil nga ito po ay boxing. Na kung saan maraming pwedeng mangyayari sa loob ng ring na taliwas sa aking inasahan na kung saan para sa akin mauwi lamang sa puntusan ang bakbakan. Kaya abangan natin, full support po tayo dito sa nalapit na laban ni Charlie Suarez na ating kababayan. At update po tayo sa naging laban ni Hitchin at nitong si Lemos na kung saan po mga idol natikman ni Lemos ang pagkatalo sa professional boxing sa kauna-unahang pagkakataon by unanimous decision. Na kung saan naman mga idol, marami pong mga boxing fans lalo na sa ibayong dagat ang diskumpiyado sa pagkapanalo ni Hitchin. Mga idol, hindi kagulat-gulat na manalo si Hitchin. Balwartin niya doon sa Amerika. Doon ginanap ang laban at nagkaroon lamang ng closed fight. Oo, maraming yakap si Hitchin, which is hindi naman kasi yan bawal na yumakap ka. Oo, warningan ka ng rape. Pero alam mo naman dito sa boxing kasi mga idol, pagka aram mong hirap ka or groggy ka, which is hindi naman nangyari kay Hitchin na nag-groggy siguro. Hindi ko naman napanood kasi ng buong laban. Pero highlights lang naman ang napanood ko. Pero natural yun, yayakap ka pagkaalanganin. Siyempre alangan namang protect yourself at all time. Ika nga dito sa boxing. So,
kung alanganin ka sa ano, yakapin mo na kasi baka mapuruhan ka pa, di ba? Lalo na't mataas din ang nakapresyo ni Limos. Kaya mga idol, kung gusto talaga ni Limos talaga ang manalo, dapat pinatulog niya si ano, si Hitchin. O kung gusto mong manalo ka, lalo na't dayo ka, i-knock out mo na. Kung kaya mong i-knock out mo na. Dahil pagka nagkaroon lamang yan ng dikit or close fight, dikit sa scorecard, di na bago sa ating pandinig. Ang hometown decision, favoritism dito sa boxing na kung saan marami pong dismayado. Hanggang dito na lamang, ito pa dong Sports PH. Maraming salamat po.